dear beloved, Boss Mike, Cervera. Senador Ping Lacson ang kinaroroonan ni resigned ako Bicol Party. Speaking of Senator Bato, mga kababayan ko, ay Ping Lacson. Eto na mga kababayan ko, na-topic na rin natin to. Pero, syempre, mas maganda dito kay Ping Lacson. Alam naman natin si Ping Lacson, malupit yan. Ito ho yung dating PNP chief, mga kababayan, na talaga namang napakaganda rin ng kanyang record. Pasok! Natunto na raw ni Senador Ping Lacson ang kinaroroonan ni resigned ako Bicol Party List Representative Zaldico. At marami raw paraan para mapauwi sa bansa ang dating kongresista. Yan ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Nasa Portugal si dating Congressman Zaldico. Diba? Tama, no? Nasa Portugal nga, mga kababayan ko, at may passport na po ito sa Portugal. Sabi yan ni Senator Panfilo Lacson batay sa intelligence gathering ng pamahalaan. Sabi ng DILG, ginagawa na ng gobyerno ang lahat para maiuwi sa bansa si Ko. 1959 nang magsimula ang diplomatic relations ng Pilipinas at Portugal. Pero walang extradition treaty ang dalawang bansa hanggang ngayon. Pero kailangan gumawa ng paraan ng gobyerno at magsipag. Oo. Di ba, Ping Lacson? Bagay na hindi problema para kay Senator Ping at hindi pa naman anya huli ang lahat para maiuwi sa bansa si Ko. Nothing is too late, kasi ngayon pala naman magsisimula yung trial sa Sandigan Bayan at sa mga korte. Mayroon ng warrant of arrest na na-issue laban sa kanya dahil wala tayong extradition treaty na umiiral between Portugal or some other countries na pwedeng naandun si Zaldico. So mas mainam na yung idaan ito sa UNCAC. Ang UNCAC o United Nations Convention Against Corruption ay isang tratado na nilagdaan ng higit 190 na bansa kabilang ang Pilipinas para magkaisa na labanan ng korupsyon. Nariyan din ang maaring koordinasyon sa Interpol para hagilapin at arestuhin si Ko. Maari din anyang makipag-ugnayan ang Pilipinas sa European Union. 1986 pang miyembro. Yun naman pala eh. So parang ganito mga kababayan ko, no? So sa Europe, may mga bansa diyan na wala tayong extradition, mga kababayan, ano? Wala tayong treaty para sa kanila, wala tayong kasunduan na kapag may mga ganyang pagkakataon na mayroon tayong hinahanap na mga kriminal katulad ni Zaldico, po pwede pala na isurrender si Zaldico sa tayong mga bansa diyan sa United Nations na po pwede nating makuha si Zaldico. Ng EU ang Portugal. At saka yung European Union, alam ko meron silang agreement na magtutulungan sila kung nasa isang bansa na walang extradition treaty ang naghihiling na bansa. Ayan mga kababayan, ito yung sinasabi ni Ping Lacson, tama, no? Kapag yung isang bansa sa European Union walang extradition treaty sa isang bansa, dadalhin sa kabila na kung saan meron. Dalhin doon sa bansa na kung saan may umiiral na extradition. Maraming paraan. Iminungkahi rin ni Lacson na magkaroon na ng preliminary talks ang gobyerno sa pamahalaan ng Portugal para sa pagproseso ng extradition treaty. Umaasa si Lacson na maiuuwi na sa bansa si Ko para harapin ang mga kaso nito kaugnay ng flood control scandal at bigyang linaw ang mga aligasyong inilabas niya sa video series na inilathala online noong Nobyembre. Para sa agenda. Alam nyo mga kababayan ko, ako gustong-gusto ko na yan talaga. Si Zaldico, mapauwi na. Ay mga kababayan, malaking kaliwanagan sa taong bayan at malaking kaliwanagan sa mga kaso na kinakaharap natin ngayon. Ito nga, iskandalo pagdating po sa pagnanakaw ng pondo diyan po sa DPWH, mga kababayan ko. Di ba? Yan po mga kababayan, sana lang, no? Umuwi na nga, hindi na kailangan hulihin pa. 'Di ba? Tago na lang sila ng tago Kasi iisipin na ng mga tao na talagang totoo lahat yung mga inaakusa sa iyo. Kasi ganoon Ang tao kapag yaang pagtakbo tulad ni
Bato, Libiste, sino pa ba? Ay, hindi. Tebes pala. Oo, Bato, Tebes, Roque, at etong si Saldico, at si Bunuan. Mga kababayan, huwag niyong kalimutan ha. Si Bunuan, mga kababayan ko. Tumakbo rin eh. Biglang nawala rin ho eh. Sa kasagsagan ng investigasyon. Ha? Hindi nyo ba napansin, mga kababayan ko? Oh, si Bunuan, nasan na? Parang hindi na natin naririnig. Oh, pero mga kababayan ko, malaking kaliwanagan sana kung si Bunuan ay umuwi rin. Katulad nito, si Saldico. Itong mga ito, wala tayong matatapos na investigasyon kung yung mga tao na dapat nandito para imbestigahan, para magsalita, para magpaliwanag, para na rin magturo kung sino yung mga involved. Wala, mga kababayan ko. Nando doon sa iba't ibang bansa para bang tila, mga kababayan, hindi natin maintindihan kung ano ba talaga ang gusto nilang mangyari. Ang mga taong bayan nag-aantay sa kanila para liwanagin lahat ng mga inaakusa at mga binabatong paratang issue laban sa kanila. Di ba? Pero wala eh. Takot, mga kababayan ko eh. Takot sila. Hindi ko alam kung bakit sila natatakot o talagang may kasalanan sila kaya takot na takot sila. Kapag nagtatago, guilty, talagang may kasalanan. Sabi nga dito ni Luis Fernandez. Di ba? Oo. Nako, ewan ko. Mga guilty na sila. Kaya nagtago na. Nako. Oo. Di ba? Yun, mga kababayan ko. Kayo rin naman, mga kababayan, kailangan pa ba nating ispilingin ito? Alam na alam nyo na yan. Di ba? Oo. Eto, tingnan nyo, mga kababayan, ha. Puntahan natin si Bunuan, ha. Eto, pasok! Deport ng US State Department si dating DPWH Secretary Manuel Bunuan dahil overstaying na raw ito sa Estados Unidos. Kita nyo? Ito naman si Bunuan, mga kababayan ko. Overstaying na ho sa Estados Unidos. Di ba? Yan eh. Bakit ka nag-overstay dyan? Hindi ba mas masarap sa Pilipinas? Alam nyo, mga kababayan? Oo. Ako na nagsasabi sa inyo, yung mga yan, hindi nakakatagal dapat yan sa ibang bansa. Pero bakit ang mga yan nando doon? Bakit sila hindi na umuwi? Overstay na ho. Ngayon, pwede nang i-report at pwede na ho na pauwiin. May penalty ka pa ngayon sa Amerika. Di ba? Kapag overstay ka sa Amerika, may penalty yan. Kayong mga taga-Amerika, alam nyo yan. Pero ngayon, mga kababayan ko, yan na nga. Parang iwas na ho si Bunuan na sumagot at magpakita para ho, mga kababayan, ay magbigay din ng linaw katulad ni Saldico, di ba? Para matapos na ho itong problema na ito dito sa ating bansa. Yang mga yan yan yung mga pangunahing kailangan natin para ho sila ay magbigay linaw pero sila ho yung wala. Yan ang aking pinupunto, mga kababayan ko. Bakit? Bakit ganun? Bakit hindi sila makapagpakita? Bunuan, ikaw. Si Saldico, ikaw. Abay, magpakita na kayo. Tapos ituro nyo na kung sino yung dapat ituro ninyo. Ituro nyo na si Speaker Martin Romualdez. Para para naman matuwa si Jayjay at saka si Jojo Chavez, yung ating mga makamartin dito dalawa. Di ba, mga kababayan? Di ba? Tuloy. Ayon kay Ombudsman Boying Remulla, kahit pa mag-apply ng extension of stay si Bunuan, ay maaari pa rin siyang pauwiin sa Pilipinas. Yan, maaari pa rin pala. Sabi rito, pagka umuwi, naka-wheelchair. Ganun talaga. Lagi namang ganun Kapag hindi ito inaprubahan ng US government. Ito yan, he's overstaying already. So kung na-monitor tayo ng US Embassy o ng American na State Department, overstaying na si Manny Bunuan. Yan, US Embassy. Nananawagan na ho ang aming ombudsman. They can actually send him home already. They can actually deport him already. Umuwi na lang siya. November last year nang umalis si Bunuan para samahan o manong magpagamot ang kanyang asawa sa US. Yan po yung mukha ni Bunuan, mga kababayan ko, na ito yung sinasabi ko kagabi sa mga hindi nakapanood kagabi ng live natin, yung wag ho kayong basta-basta magtitiwala sa mga ganyang magsalita, napaka lumanay.
Oo, kadalasan iba po yung ginagawa niyan sa sinasabi yung mga ganyang klaseng tao. Ano? Kapag ka ho mga kababayan akala nyo napakatitino magsalita ano? Kadalasan ho mga kababayan ko, sila ho yung iba yung ginagawa sa sinasabi. Oh, di ba? Yung mga Duterte naman, literal na ho kung ano sinasabi nun, yun talaga yung mga ginagawa, yung pagpatay, papatayin kita, ipapatay kita. Ganon, ano? Totoo ho yun. Nito, kinumpirma ni Remulla ang pahayag ni Senator Ping Lacson na sinadya ni Bonoan ang pagbibigay ng maling grid coordinates ng flood control project sa Malacanang. So ibig sabihin, niloko ang investigasyon neto, Hargon, Jemeg, Yung 421 ghost projects is much less. Hindi siya 421. Maybe 30% lang. Mga 30%, no? Ang ghost baka less pa, no? Mine-verify pa. Pero, nung tinitingnan namin yung 421 ghost, marami talagang improbable. Grabe, no? Ghost Project, 431. Kung halimbawa mga kababayan sa isang project po ay nagkakahalaga ng kalahating bilyon o 1 bilyon, iba-iba yan Minsan hindi bumababa ng 100 milyon. Grabe yung ginost nila mga kababayan ko. Ang dami. Kaya alam namin, nanggaling rin sa sa First District Bulacan yung coordinates na binago. Grabe. Para yan ang mangyari. Talagang special mention mga kababayan yung Bulacan no? Itong Bulacan talaga kasi, ibang klase. Ewan ko ba, meron po kaming senador dyan pero parang walang silbi. So, it's Secretary Bonoan or the people within the First Engineering District of Bulacan who did it. Kasi may nagmali talaga ng grid coordinates para hindi siya ma-geotag ng tama. Baka si Bunuan na nga talaga yan ang mali dyan. Oo. Meron pa bang iba mga kababayan ko? Para sa akin tingin ko, si Bunuan na yan mga kababayan. Wala nang iba. Wala na hong iba. Pero mga kababayan, inabot na ho tayo ng oras. Saglitan lang talaga itong live natin dahil lagi tayo nag-aabol ng oras dito. Balik na lang ho tayo mamaya. Ano po? Muli, ako po ang inyong lingkod, Mike Cervera po, lagi nagsasabing, mahalin natin ang ating kapwa, pagdasal po natin lagi ang ating bansa. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike Cervera.